Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, today we'll talk about salvation. Kasi yun naman talaga yung pinaka-importante sa lahat. We talk about faith, we talk about love, we talk about hope, we talk about giving, di ba? Siyempre, ang bottom line lahat niyan is yung salvation na tinanggap natin sa Panginoon. So, therefore, ang ating pong message today is called, Work Out Your Own Salvation. Ayan. So, sabi nga natin kanina, ngayong ligtas na ako, what's next? Habang nandito pa ako sa mundong ito, what's next? Alam nyo, sa totoo lang talaga, pagka narinig mo talaga yung mga news no sa nangyayari sa paligid natin, nandyan yung rumors of wars, nandyan na naman, may tsunami na naman nakaraan. Nung bata kami, wala naman kaming tsunami na naririnig eh. Tama? Parang ngayon talagang church, salvation is very important. Kasi hindi naman tayo natatakot kung ano mangyayari sa ngayon o sa bukas. Ang importante, ma-secure natin yung salvation natin sa Panginoon. Amen po ba yon? So, again, we'll talk about kung ano ba talaga yung role ng Lord at saka yung role naman natin. Okay, please join me in reading yung ating pong sermon text ngayong umaga in Book of Philippians sa New Testament book, chapter 2, verses 12 and 13. Okay? Samahan niyo po ako. Verse 12, therefore, my beloved, okay, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, how much more in my absence. So, dito makikita natin, itong passage na to, Apostle Paul was talking to believers. Okay, katulad ngayong umaga, sabi ko sa inyo, sino ba dito yung mga ligtas? Tayo po ay nagtaas ng kamay kasi we believe na tayo po ay na-born again, tayo ay niligtas, tayo ay na-save, sinave tayo ng Panginoon. So itong passage na to, ito po ay angkinin natin. Okay, it's talking to us. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So ito pong passage na to, kung ipaparaphrase natin, ang ibig sabihin po nito is, take your spiritual growth seriously with deep reverence and humility. Yun po yung sinasabi natin kanina eh. Noong tayo po ay niligtas ng Panginoon, ngayon tayo po, kiniklaim natin na tayo po ay ligtas na. So, ang sinasabi po dito, dapat i-take natin seriously yung salvation natin with deep reverence and humility. Or alternatively, ipupurso natin yung relationship natin with God with sincere devotion. Though, alam ko naman po, pag-usapang relationship kasi medyo marami sa atin dito may issue eh. Di ba? Pag sinabing relationship, may issue tayo. Maari sigurong yung iba sa atin hindi naging successful sa relationship with other people, di ba? Pero dito kasi, kailangan i-pursue natin yung relationship natin with God with sincere devotion and respectful awareness of His holiness. Ayan. So mapapansin po natin doon sa passage na binasa natin, Philippians chapter 2, sabi dito, hindi sinabi ni Paul, hindi niya sinabi na work for your salvation. Parang hindi niya sinabi, pagtrabahuhan ninyo para maligtas kayo. Hindi po yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya is, i-work out ninyo yung salvation ninyo. Kayong mga ligtas na, kailangan i-work out na ninyo. Ibig sabihin, we don't work for salvation, but we work from salvation. Ano ba dapat yung galawan natin? Galawan ng mga ligtas. Ayan. Kasi alam nyo po, part ito ng lordship natin. Kung naalala ninyo yung sermon natin before, di ba? Part ito ng lordship natin. May mga tao kasi na salvation lang talaga yung gusto talaga nila. Pero yung pagsunod, ayaw talaga nila. Amen. So, itong verse na to, kadalasan po ito misunderstood. Apostle Paul is not telling us to earn our salvation. Di ba?
Hindi talaga, wala talaga tayong parte doon sa kaligtasan talaga na yun. Because salvation is a free gift of grace through faith in Christ. Sabi ng Ephesians chapter 2, 8 and 9, for it is by grace you have been saved. Okay? Naligtas tayo dahil yan po ay biyaya. Naligtas tayo dahil yan ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin pinagtrabahuhan yan. Merong nagregalo sa atin. Merong nagtrabaho para sa salvation natin. Through faith, kaya po tayo naligtas. Di ba? God made salvation easy. Kailangan lang sincerely, from our hearts, tanggapin, kilalanin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. But the question is, what's next? What's next? Ano bang ine-expect sa atin bilang tayo po mga ligtas? Okay. So, this is not from yourselves. Hindi natin ma-earn yung salvation. Talagang yan po ay regalo. Salvation, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Talagang hindi natin pinagtrabahuhan yung kaligtasan na yon. Ang requirement sa salvation is tanggapin mo si Kristo, kilalanin mo bilang tagapagligtas mo. Then maliligtas ka. Not by works, 'di ba? Kasi nasanay tayo when I was young, siyempre kung tatanungin ko kayo, ganun din po, kung tatanungin ko kayo, lahat, sino dito gusto pumunta sa langit? Parang hina, no? Sino gusto pumunta sa langit? Oh, pero walang gustong mauna, di ba? Okay. Pero siyempre gusto natin pumunta tayo sa langit. Gusto natin, pag tinawag na tayo ng Panginoon, siyempre, makapiling natin siya forever. Kaya kay Lord may forever eh. Okay. So, nung hindi mo pa naintindihan patungkol talaga sa salvation, na ito ay regalo ng Diyos, paanong salvation ang naiintindihan mo? Paano mo naunawa? Gusto mo pumunta sa langit eh. Pero paano ka pupunta doon? Paano yung pagkakaalam nyo noon? Pastor, ganito lang po yan. Kailangan, mas marami yung gagawin mong mabuti. Tama. Kasi titimbangin eh. May timbangan, di ba? Parang pag mas mabigat yung mabuti, langit ka. Pero pag mas mabigat yung masama, nako, saan? Saan? Impyerno. May nakakaalam na ba sa inyo ngayon kung anong mas mabigat? Wala, no? Wala nakakaalam saan. Kaya tinasabi dito, not by your works. Kasi kung by works ang salvation, magyayabangan tayo. When unang-una na ako magyayabang dyan. Lord, pastor nga ako, dapat ligtas ako. Di ba? Mas mabuti nga ako dito, isang tao na to di ba? So, hindi po ganun kasi ang salvation. Kaya sabi dito, not by works so that one can boast. Talagang, with all humility, di ba? Tinanggap natin yung salvation dahil may nagtrabaho. Di ba? Yun yung pagkakaiba ng gift. Pag sinabing gift, may nagtrabaho noon at binigay sa'yo. At tinanggap mo. Okay, so, God is calling believers, pag sinabing work out your own salvation, God is calling believers to live out their salvation. So, ibig sabihin, living out our salvation, it's about putting your beliefs into practice. Yun. Hindi kasi natatapos na ikaw ay ligtas lang. Kasi yung kaligtasan, may bunga yun. May bunga yun. Okay? Kaya nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yung dating ikaw, patay na yun. Amen. So, it's about putting your beliefs into practice to allow the work of God in them to be made visible through their daily lives. Kaya di ba, pag binasa natin, carry your cross daily. Hindi sinabi doon na i-carry mo lang yung cross every Sunday. Talagang i-allow natin na mag-work talaga ang Panginoon sa buhay natin. At hindi lang natin i-allow, talagang visible talaga yan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Visible
Nakikita yan. Nakikita talaga yan. So katulad nito, di ba, yung mga nasa paligid natin, nakita nila, Sunday, papunta tayo ng church. Visible yan dahil sa salvation natin eh. At tinanggap natin, di ba? Nandito tayo para magpuri sa Panginoon. Pero hindi lang yan kada Sunday. Sapat yan, araw-araw tayo nagpupuri sa Panginoon. Ito yung dapat galawan ng mga ligtas. Kasi yung, sabi nga, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So in other words, yung kung ano talaga yung nilalaman talaga sa loob, lalabas yan eh. Magiging visible talaga yan. Whether you like it or not, church, magiging visible yan. So again, we don't work for salvation, ha? Malinaw po yun, ha? Hindi ka naligtas dahil pinagtrabahuhan mo. Naligtas ka dahil sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos. Amen. We don't work for salvation, but we work from salvation. Salvation is free. Kaya nga sabi natin, madali naman talaga maging Kristiyano. Ang mahirap, Kristiyano, no? Yun talaga ang mahirap because salvation is free, but discipleship costs everything. Diba? It costs everything. Nandyan talaga yung a life of surrender. Nandyan talaga yung pati bulsa mo, kasali, di ba? Nandyan yung mga persecutions, di ba? Pag nalaman nila na Kristiyano ka na, sabihin, demonyo na pala. Ay, anghel na pala yung demonyo na yun. Di ba? Sino rito yung nakaranas ng gano'n? Nalaman ng mga kaibigan mo na Kristiyano ka na. Pasimba-simba ka pa. Minsan, sa loob pa ng tahanan talaga yan, no? Pasimba-simba ka pa. Mukha ka namang So, kasama yung persecution talaga, no? Kaya it cost everything. So, church, yung buhay natin is a journey. Actually, a walk with God or walk towards God. Yun yung life talaga natin. Journey talaga yan. As we progress through life, we should be on a movement toward Him. Dapat ganun. Lalo na habang ikaw ay nagtatagal na sa relationship mo kay Lord, dapat yung movement mo patungo na talaga sa Kanya, closer to Him. Okay? Closer and closer to Him. Hindi yung meron ba kayo nakitang Kristiyano na habang nagtatagal, palayo siya ng palayo kay Lord? Di ba sabi ko sa inyo kanina, ang salvation visible yan. Ha? May nakikitang obvious pattern sa isang Kristiyano. Okay? So walking with God is not an activity reserved for a select few. Di ba? Parang may narinig kasi ako noon, light Christian lang ako eh. Diba? Ipaubaya mo na kila pastor yung pagiging seryoso kay Lord. Hindi po. God desires all of us, children, to walk with Him. Diba? Kasi akala nung iba kasi, yung seriousness ng salvation ay para lang sa few. Para sa mga cell leaders lang yan. Tayo, dito lang tayo. Light lang tayo, light. Amen? Seryoso kayo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, parang ikaw yung sinasabi ni pastor. Serious kayo. Pero gusto ko lang maintindihan kasi natin, mga kapatid, na pabalik-balik kasi tayo dito, di ba, every Sunday, na maliwanag naman sa atin na niligtas tayo ng Panginoon. Pero alam niyo ba na meron tayong responsibilidad bilang isang Kristiyano? Siyempre, nandyan yung testimony natin. Though, church, again, we cannot perfect. And this is not a holier-than-thou sermon. Lahat tayo talaga, may mga struggles talaga tayo in obeying and following. Pero at least we thrive hard. Di ba? So, walking with God is like that. When we enter into an intimate relationship with God through faith in His Son. Hebrews 10:22 says, "Let us draw near to God with a sincere heart and full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water." So ibig sabihin, mga kapatid, si Lord becomes our heart's greatest desire. Diba? Sino dito yung kagabi pa lang, Sabado pa lang, excited ka na dahil alam mo mag-worship ka today? Diba, kagabi pa lang, inaayos mo na yung damit mo. Kasi alam mo, meron kang divine appointment kay Lord. Diba? Kasi, ito yung greatest desire mo eh. Knowing Him and seeking to please Him because it becomes our focus.
So He becomes everything to us. Seeking and pleasing Him is not an activity reserved. Again, reserved pag Sunday lang. Diba? We live to fellowship with God every day. Seryoso tayo do sa relationship natin kay Lord. Yun po yung isang point natin talaga dito sa sermon na to. Kailangan seryosohin natin yung relationship natin sa Panginoon. Church, alam naman natin, it cost everything kay Jesus, di ba? Meron nga tayong song na iniwan niya yung langit, di ba? Para sa atin, para lang bigay yung buhay niya sa cross. Imagine, it cost Him everything. Tapos tayo, pag ganyan-ganyan lang, di ba? Sa Tagalog, pa-easy-easy, pa-banjing-banjing lang. Imagine nyo yung role ni Jesus, di ba? Iniwan ng langit, nagkatawang tao, ibinigay yung buhay niya para sa atin, para iligtas tayo, tapos tayo pa-easy-easy lang. Meron nga joke, di ba? O sige, anong gusto mo? Di ba? Yung mag-worship ka na lang pag Sunday o ikaw pa yung magpapako? Di ba, ginawa na ni Jesus yun. Tapos na yun. Kaya nga sabi niya, di ba, it is finished. So, when the Bible speaks of walking, it often refers to a lifestyle. Sabi nga po, lifestyle. Ito yung sinasabi natin, we work out our salvation. We walk towards Him, closer and closer to Him. So, ang ibig sabihin nito is, lifestyle natin to. Ito yung galawan natin. To walk with God means that you and God are in agreement about your life. Na talagang, Lord, your will be done. Bahala ka, Lord, kung anong gusto mo mangyari sa buhay ko. Basta naniniwala ako, Lord, maganda ang plano mo sa akin. Kaya talagang in agreement tayo sa Panginoon. In Amos chapter 3 verse 3 says, can two walk together except they be agreed? So meron talaga tayong agreement. Lord, basta ikaw nang bahala sa akin kasi alam mo naman kung ano yung mas makakabuti sa akin. So to walk with God means you have aligned your will with His and seek every day. Kaya diba, remember Jesus, diba, when He was in the Garden of Gethsemane, diba, He prayed to the Father, sabi niya, Lord, kung pwede lang. Diba? Ganun tayo minsan, diba, humihirit din tayo. Lord, kung pwede lang sana, pero yung kalooban mo po yung masunod. Ganun ba tayo? Ganun ba yung walk natin with God na, Lord, ito gusto ko pero kung ano yung gusto mo, yun ang mangyari. Amen? Lord, matagal ko na talaga siyang gusto pero gusto mo ba siya para sa akin? Amen? Dapat ganun tayo. Yung will talaga ng Lord talaga siya yung final authority talaga natin. Amen? So, pero church, you don't have to be perfect. Sabi ng Romans chapter 3:10, wala naman talaga, no one is righteous, no, not one. And hindi mo kailangan maging perfect, but your heart's desire is to be pleasing to God. Diba? Kasi, sa totoo lang, human as we are, ayoko muna mag-worship kasi ang dami kong problema. Ayoko muna mag-pray kasi ang dami kong pinagdadaanan. Diba? Ganun saka na pagka-perfect na ako. Maniwala po kayo, hindi ka magiging perfect. Sa langit ka lang magiging perfect. Habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, kasi ganyan, yan devil talaga. Sabihin sa'yo, ka muna mag-worship, ang daming problema. You are not worthy. Ayan, di ba? Di ba? You're not worthy. Di ba? Yung naalala mo ba, yung mga ginawa mo, you're not worthy. Ayan, talaga si devil talaga, i-accuse talaga tayo. Pero hindi, the more, kung ikaw ay may problema, may pinagdadaanan ka, the more na dapat kang lumapit sa Panginoon. Amen? And we are worthy in the eyes of God. Di ba? It cost Him everything at the cross. Ano ba naman yung pinagdadaanan mo, di ba? Walang makakapigil para pasalamatan at purihin mong Panginoon. So it's not difficult to identify. Sabi natin kanina, merong kasing visible kasi yan. Visible ito bato-bato sa langit, ang tamaan, ikaw na. Okay. It's not difficult to identify people who walk with God. Hindi naman mahirap ma-identify. Though hindi naman tayo nagja-judge, pero sabi ko nga sa inyo kanina, meron kasing bunga yan Meron kasing may mga visible
pattern kasi ang isang Kristiyano. Okay? Kasi yung life nila are contrast to the world around them. Makikita mo talaga, nga lang minsan they fall, di ba? They commit mistakes, pero hindi na kasi tayo doon sa area na yung mga premeditated, yung pinlano, sinadya, hindi. Sometimes we fall. Okay, kaya nga sabi ko nga, we cannot perfect this, pero buti na lang, nandyan ang Panginoon. He always guide us. So, church, meron talagang visible pattern, yung seriousness natin kay Lord. Kasi it contrasts to the world. Yung medyo, yung ginagawa natin ay hindi yung ginagawa ng iba sa mundo ay iniiwasan na natin as much as possible. Ginagawa na natin yung magagawa natin para iwasan yan. Anong sabi ng Romans 12:2? Do not conform to the pattern of this world. Ayan. So sabi dito sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Well, sa totoo lang, talagang nakakatempt talaga na makiayon. Tama? Sa Tagalog na lang natin, sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, inuuna talaga ng Panginoon talaga yung pag-iisip natin, Kasi talagang ang mind natin is the battlefield. Nandyan talaga, nagsisimula talaga sa mind talaga natin. And then, magbe-birth yan, ipapanganak yan. Diba? Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, mga kapatid, ito visible ito Visible talaga ito na yung lifestyle natin, alam natin kung ano yung para sa Kristiyano at saka hindi para sa Kristiyano. Alam natin yon. Yun yung mga iniiwasan natin. Now, another visible mga patterns sa buhay ng isang Kristiyano, it produce the fruit of the Holy Spirit. Ayan tingnan natin. Kasi itong bunga na to, hindi mo to mape-fake. Pwedeng nasa church tayo, pero itong bunga na to, hindi mo mape-fake. Sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is joy. Kasi di ba, sabi nga, the moment you said yes, the moment na tinanggap natin si Christ, naging templo na tayo ng banal na Espiritu. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na ang banal na Espiritu ay sumasa inyo? Sumasa atin, ibig sabihin na nasa atin ang banal na Espiritu. Okay. Now, malalaman mo kung nasa iyo ang banal na Espiritu, may bunga yan. Kasi sabi ng Bible, the fruit of the Spirit is love. Ayan. Yung dati hindi ka marunong magmahal, ngayon, diba? Even the unlovable, minamahal mo na. Pero sabi nga nung, but Lord, hindi naman ako ganun dati Kasi nga, it's not about you. It's not about us. It's coming from within. Ano po yan Fruit ng Holy Spirit yan The fruit of the Spirit is love. Diba? Tapos, joy. Kaya sabi nila, ba't ganun naman Kristiyano kahit may problema, nakangiti, diba? Yung tinatawag na resilience, diba? Remember last week, diba? Kaya akala nila nababaliw tayo Tama? Naka-attend na ba kayo ng funeral ng mga Kristiyano? Yung lamay ng mga Kristiyano, nakita mo, nagkakainan, nagtatawanan, nagkukwentuhan, pero doon sa kabilang pinto na hindi mananampalataya, nagiiyakan, di ba, nagsisisihan. Pero bakit gano'n mga Kristiyano? Kasi meron tayong joy. Di ba, alam naman natin na especially pag itong ating mahal sa buhay who passed away, alam natin nasa piling ito ng Panginoon. Kaya meron tong fruit sa atin na joy. Ano pa? Yung peace. Yung alam mo na kahit na gaano kalaki, katindi yung problema pinagdadaanan mo, meron pa rin peace inside of you. Diba? Alam mo na malalampasan ko din ito. Alam ko na kinaya ko na do dati, kakayanin ka pa ulit. Forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So ulitin ko, ito, visible ito. Nakikita nyo na ba to? Alam mo, sabi nila, ang talagang makakakita niyan, yung asawa mo. Nakikita na ba? Nakikita? Tatanong nyo sa asawa nyo. Tatanungan kayo. Nakikita mo na ba to, sweetheart? Nakikita din ng mga anak nyo yan. Diba? Kaya sabi ng mga anak nyo,
Mami, Daddy, pag nasa church kayo, ang babait nyo. Sana doon na lang kayo tumira. You cannot fake this because this is the fruit of the Holy Spirit. Amen ba? Kindness. Alam mo ito yung kindness eh. The word kindness is yung paano mo itrato ang ibang tao. Diba? Gentleness, self-control. Wow. So, when we become saved or born again after receiving Christ, we begin on this journey. It is a journey in which we work out our salvation. Yung behavior natin, hindi ito nakadepende kung sino yung nasa paligid natin, ha? Di ba? Yung nasa paligid natin, na, Kristiyano lang tayo pag linggo. Dapat araw-araw. Di ba? Meron bang ganun dito? You believe wala, no? Yung nagbabago, na mayroon siyang dual personality. Pag may mga tao, Kristiyanong katabi, nagiging Christian din. Di ba? Pagka hindi Kristiyano yung kasama din dun sa... Parang dual personality. So, church, tinan nyo Pansinin nyo po how Apostle Paul prefaces his admonition. Remember doon sa passage sa binasa natin, sabi niya, as you have always obeyed. Kasi sabi natin kanina, yung behavior natin, hindi ito nakadepende dahil nandyan lang si pastor. Yung behavior natin, hindi ito nakadepende, yung pagiging Kristiyano natin, dahil nandyan lang yung cell leader natin. Sabi ni Apostle Paul, as you have always obeyed, meaning church, may nakikita sa atin. Di ba? May nakikita sa ating kakaiba. Kaya nga, in this church, di ba, hindi po tayo dito nagpapagalingan, nagpaparamihan ng alam. Tayo po ay nagpapaayusan ng buhay. Yun talaga yung goal natin. Yung maayos talaga yung buhay natin. Amen? Sabi dito ni Paul, as you have always obeyed. Not sometimes, not when circumstances allow, or when it is convenient. Not when it is painless, but always. Sabi niya, always. Hindi lang natin bino-workout yung salvation natin pag may mga tao nakakakita. Kaya nga sabi natin, yung pakitang tao Christian, wala na tayo sa ganun. Amen? Tapos, as you have always obeyed, now, sabi dito, in my presence and much more in my absence. And that speaks of integrity. Yung sino tayo pagka wala nang nakakakita sa atin. Di ba? Minsan, sa totoo lang, talagang i-practice talaga natin maging lifestyle, lalo pag nagwo-worship tayo, no? Pag nagwo-worship tayo, dahil lahat ng nasa tabi mo nakataas yung kamay, ikaw lang hindi. Taas ka na rin. Kasi sila nagtataas ng kamay. So, dapat yun, itinaas mo yung kamay mo dahil gusto mong i-worship si Lord. Amen? Hindi dahil sa pakitang tao lang tayo. Doing the right thing when no one is looking is very important. Pretending to be spiritual in church, dapat hindi po tayo ganon. Especially pag may kasama lang tayong mga Kristiyano. Kasi kung magiging totoo lang tayo, magpapakatotoo po tayo sa Panginoon, especially when we are alone, well, naniniwala ako na talagang we are on our way to victorious Christian life. Now, the question is, do you act differently on Monday than you do on Sunday? Sabi nga nila, yung Sunday na nandito tayo, ito yung araw na nire-receive natin yung word from the Lord. Okay. Now, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, yun yung application day. Amen? Kasi, Sunday, Sabado na, Christian na ulit ako sa Sunday, Diba? Hindi ganon. Mga kapatid, Kristiyano po tayo araw-araw. Amen. Tingnan nyo. Look at verse 13. Sabi dito, for it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure. Ano ibig sabihin nito? Before we work anything out, kasi wala naman tayong i-work out kung walang ginawa ang Lord inside of us. So, God must first work in us. Kaya sabi natin kanina, yung role ng Lord, niligtas tayo . Pero, syempre, meron din tayong role.
to work out natin. Yung sabi ko sa inyo, ano yung ibig sabihin ng work out our salvation? Talaga nandun talaga yung balikan natin ha. Sabi dito, iti-take natin yung spiritual growth natin seriously. Maging seryoso tayo doon sa salvation na tinanggap natin. I-pursue natin yung relationship natin with God with sincere devotion and respectful awareness of His holiness. So, paano ba tayo nag-act? Different ba tayo? Ibang tao ba tayo pag Lunes? Ibang tao ba tayo pag nasa school, nasa university? Ibang tao ba tayo pag nasa opisina? Ganon ba tayo? Hindi, dapat Kristiyano tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Sabi nga dito, di ba, salvation begins with God. He gives us a new heart, new desires, and the Holy Spirit. Nagbabago po talaga. Napansin ninyo, pati yung mga desire mo, bigyan natin konti example. Pag ikaw ay nasanay ka na sa fellowship with fellow believers, na umaattend na ba kayo ng cell group? Subukan ninyo, balikan yung mga dati mong barkada. Yung mga dati mong barkada na yon, magsisimula kayo ng umaga hanggang kinabukasan wala namang kwenta yung pinag-uusapan nyo, pero gustong-gusto nyo. Tama? Subukan yung balikan ngayon. Makinig ka ng kwentuhan nila. Ayaw mo na. Na-experience nyo? Ayaw nyo na. Parang naboboring ka na ngayon doon sa kwentuhan na. Samantalang, pagka may ka-fellowship kang Kristiyano, kahit magdamag kayo magkwentuhan, hindi matapos-tapos. Kasi meron ka ng new desire. Meron ka ng new heart. May Holy Spirit na nasa iyo. We don't work for salvation, but we work from salvation. Sabi nila, pag nakakita ka daw ng butil, ng seed, ang bawat seed pala, meron na palang life yan. It contains life, but must grow and bear fruit. So salvation is a seed planted by God. Nandun na yun eh. He works in us. Planted by God inside. Meron ka ng new heart, meron ka may new desire, may Holy Spirit na in you, but it must grow into visible obedience and transformation. Di ba? Parang, sabi nga, ano ba itong nangyayari sa akin? Talagang parang nililid ka na lang ng Holy Spirit, di ba? Nandun na, natatransform ka, nababago, nag-o-obey ka sa Panginoon. Kasi nga, it's coming from within. Yun yung role ng Holy Spirit sa atin eh. Di ba? Working in us. In verse 12 says, work out your own salvation with fear and trembling. Bakit sinabi ito ng Bible? Di ba? Sa mga ligtas. Diba? Bakit kailangan merong working out our salvation with fear and trembling? So with fear, hindi sinabi ditong terror, but reverence before a holy God and seriousness in living for God. Church, ito po yung ito po yung isang point na gusto kong iparating sa ating lahat. Seryosohin natin yung salvation natin. Because it cost Jesus everything. Diba? Iniwan niya ang langit. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung Ama, diba? Gugustuhin ba ng Ama na makita niya si Jesus na ginugulpi, tapos papatayin, ipapako, diba? Pero lahat yun. It cost them everything. So, seryosohin naman natin. Sabi mo sa katabi mo, seryosohin mo kasi. Amen? Seryosohin natin yung salvation natin. With fear and trembling, sabi ng Bible eh. Yung fear, hindi ito terror, but with reverence. Yung may paggalang, may honor, may respeto. Diba? Trembling refers to deep seriousness, humility and dependence of God, on God. So, ibig sabihin mga kapatid, we are called to actively pursue holiness. Pagka narinig kasi natin yung holiness, parang, di ba, parang tumataas yung balahibo natin eh. Akala natin yung holiness is yung perfect na. Di ba? No, the word holiness, ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos, ang isang Kristiyano, we are called to holiness. We are called to pursue holiness. Pag sinabing holiness, we set ourselves apart. Iniiwas natin, inilalayo natin yung sarili natin. Ang sabi ng Bible kanina in Romans chapter 12, do not conform yourself to the pattern of this world. Iniiwas mo yung sarili mo dun sa kamunduhan.
And that's holiness. Yun yung meaning talaga ng holiness. You set yourself apart. Tama. Hebrews 12:14 says, without holiness, no one will see the Lord. So hindi naman ito refers sa salvation. This talks about, syempre, kung gusto mo talagang makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, kung gusto mo talagang makita talagang paano ang Panginoon, the miracles, the healing, di ba? Everything, makikita mo yan if there is holiness. Now, ang question is, seryoso ba tayo with honor living for God? Diba? Nakikita na lang siguro natin every Sunday, matagal ka na siguro tinatawag ng Panginoon, diba? Nakikita na lang natin pagdating dito natin sa church. Bakit yung mga nagsiserve kay Lord? Alam nyo ba, meron man nagsiserve dito 15 years, 20 years na. Because they're serious with their relationship with the Lord. Nandun yung honor, diba? Anong meron? Kung kaya niya, kaya mo. Amen? Kung kaya niyang pumunta rito ng maaga, kaya mo rin. Kasi seryoso ka sa relationship mo sa Panginoon. Kung kaya niya, i-set apart yung sarili niya daily, Monday to Sunday, kaya mo rin. Kasi iisa lang naman yung Holy Spirit na meron tayo. So, work out your own salvation means it's a personal responsibility. Yun mga kapatid. Mayroong God's role, meron namang man's role. Diba? Binigay na ng Panginoon yung role niya eh. Niligtas niya na tayo, binigay niya na it cost him everything, his life. Diba? So yung salvation talaga, meron tayong responsibility. Personal. Ang salvation natin, pag sinabing work out your own salvation, ibig sabihin, you cannot rely on your parents' faith. Hindi ka pwedeng nangihiram ng pananampalataya. Diba? Pag mayroon ka pinagdadaanan, Pastor, pera nga ako ng pananampalataya, mga 10. Hindi ganun diba? Dapat yung pananampalataya mo talaga. Kaya nga diba sabi, you cannot fight the devil with someone else's faith. Pwede ka bang manghihiram ng pananampalataya para labanan si devil? Your own faith. And same as well with your salvation. You cannot rely on your parents' faith, your pastor, or your church attendance. It must be personal. Kasi ang church, ang spiritual growth and maturity, hindi kasi siya automatic. Hindi po siya automatic na pagising mo bukas, malago ka na. It requires discipline. It requires prayer, pagbabasa ng Biblia, di ba? Siyempre, resisting sin and choosing obedience. So pag sinabi natin personal yung ating responsibility sa salvation, you are not responsible for someone else's salvation. Ganun tayo ganun tayo mga Kristiyano Ginajudge natin, ito, hindi ito ligtas. Di ba? Ganun tayo, no? Ang asikasuhin mo, yung salvation mo. Amen. You are responsible for yours. Ang kailangan mo lang is i-share ang salvation sa tao. Pero wala tayo doon sa position para i-judge yung mga tao. Kaya nga sabi, work out mo yung own salvation mo, not someone else's salvation. Kasi kadalasan, pag may nakita tayo mga failure, mga fault, we judge other people's salvation. Diba? Masakit kaya yun. Masakit yun na 10 taon ka na pabalik-balik dito, sabihan ka na hindi ka ligtas. Tama? Wala po tayong ganun, wala tayong galawan na ganun. Kasi Panginoon lang ang nakakaalam ng ating salvation. Of course, ikaw, di ba? Kasi alam mo naman na talagang sincerely, talagang ni-receive mo si Christ as your Lord and Savior. So, work out implies cultivating, developing, or bringing to completion what God has already begun. Kasi may role si Lord, may role talaga tayo. Take ownership of your spiritual growth. Don't rely solely on others. Kasi hindi talaga tayo lalago kung pinakikialaman natin yung salvation ng ibang tao. Let's pray for them. Pray for them na the same growth, di ba,
yung ma-empower sila at ma-encourage sila kung ano yung nakapag-encourage sa'yo. Okay. So next is, God works in you to will and to do. Ano ibig sabihin nito? God gives us the desire to will and the strength to do. Hindi lang pala yung salvation, yung ano pala nun, yung God empowers us. Diba? Yung regalo niyang salvation na yun, meron ding regalo na desire yun. At saka strength to do. Yung pag-workout natin sa salvation natin. Even though we are told to work, we are never working alone. Diba? Hindi naman tayo nag-iisa eh. Alam naman ng Panginoon na yung limitation natin, pero buti na nga lang nandyan ang Panginoon. Talagang alam niya talaga yung limitation natin. Alam niya talaga kung ano yung kailangan natin, and He will provide. He will provide. Talagang church when we say na working our salvation, it doesn't mean that working alone. Kasama natin ang Panginoon. He gives us strength, 'di ba? It's about submitting to God and allowing Him to work through you. Kaya pala sabi ng Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Kaya nga, 'di ba, remember yung mga last sermon natin, 'di ba? Kaya tayo nagiging matatag because God sustain us by His grace. He preserve us. 'Di ba? It's not about us. Kaya pala dahil sabi sa Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Amen? May natututunan po ba tayo? So, another one is, for it is God who works in you. So, bawat effort natin, there's a power behind. Sabi dito, for it is God who works in you. Meron talaga Meron talagang, there's something inside of us. Di ba parang parang ganito kasimple yan. Parang kanina, umaga, ayaw mo mag-church. Pero pag mulat mo ng mata, nasa loob ka na ng church. Tama? Naramdaman nyo ng ganon? Parang ayaw kong mag-church, pero bakit nandun ka sa cell group? Parang ayaw mo mag-pray, pero bakit ka nagpe-pray? Diba? Kasi there is power working in us. Diba? You remember Ephesians chapter 3:20? Diba? For God is able to do exceedingly, abundantly, more than what we can think or imagine, according to the power working in us. So meron talagang power working in us na mas powerful kaysa sa sarili nating will, kaysa sa sarili nating desire. Pero kailangan tayo mag-yield. Kailangan talaga tayo mag-submit. Yan ang importante. Kasi the Christian life is not lived by willpower, but by God's power. Ang tawag dyan, divine partnership. So, trust in God na enable niya yung grace niya as we pursue growth. Talagang it's very important. And then, lastly, for His good pleasure. Diba? Sabi doon sa binasa natin, Philippians chapter 2, 12-14, doon sa last phrase ng passage na yun, for His good pleasure. So ito yung purpose ng ating salvation. Yung buhay natin should bring delight to God. Kaligayahan talaga natin. Masaya ba kayo nandito kayo? Masaya ba kayo? Kaligayahan nyo ba ng papurihan ng Diyos? At yun naman talaga yung purpose ng salvation natin Diba? To give glory back to God. Diba? Kasi ang Diyos, observer siya Kaya nga sabi niya, when there are 2 or 3 who gathers in my name, I am in the midst of them. So observer siya. Nakikita niya pag nagwo-worship tayo. Nakikita niya pagka malungkot tayo. Nakikita niya pag masaya tayo. Every detail sa life natin. Diba? He's not distant. Okay? Personally involved ang Diyos sa life natin. Okay? So, live in a way that reflects gratitude and brings joy to God. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito talaga yung goal ko talaga Ang goal ko talaga is mapasaya ko si Lord. Amen? Tingin nyo ba masaya si Lord ngayon, araw na to sa atin? Well, of course naman, siyempre. How many thousands, millions maybe of people na wala sa loob ng church ngayon? Diba? Tingnan nyo, anong mas marami sa loob ng church o sa beach ngayong araw na to? Well, I'm not judging na hindi sila believer o ano. Pero syempre, tayo kasi, we put God first. And that's our primary goal. Ang goal talaga natin is, yung gratitude natin sa Panginoon, di ba?
yung pasasalamat natin. Wino-work out natin yung salvation natin seriously. Ito yung call to follow Christ, to grow in godliness and to live out the new life God has given you. Hindi ito yung, sabi doon, fear and trembling. Hindi ito dahil sa iniisip natin, baka parusahan ako ng Diyos. No, but out of love. Kaya ito yung lifestyle natin, kaya natin wino-work out yung salvation natin out of reverence, out of love, out of gratitude to the one who saved us. To the one who saved us. Diba, parang ibinabalik lang natin yung pasasalamat dahil niligtas tayo ng Panginoon. Working out our salvation is a daily partnership with God. Na yung effort natin plus God's empowerment nag-meet. So it's not about earning salvation but about living out. Church, we're not earning salvation. Sabi ko nga sa inyo kanina, simula nung wala ka pa sa relationship mo sa Panginoon, paano yung kaligtasan na alam mo? Di ba? Paano? Paano kung kinuha ka na ni Lord noon? Praise God, di ba? May dahilan ba tayo para magpasalamat sa Diyos? Di ba? Buti na lang, hindi pa ako kinukuha ng Panginoon at nakilala ko na siya bilang tagapagligtas ko. Paano kung hindi? Di ba? Pero sabi ko nga, ngayong save ka na, what's next? Dapat we live a life with honor, with gratitude, out of reverence and love sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, ulitin natin therefore, my dear friends, as you have always obeyed. So he was talking here sa mga mananampalataya. I'm talking sa mga taga-BOCC ngayon. Dito, at saka yung nandyan po online, ito the word is talking to us. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence. Diba? Hindi tayo sumusunod dahil sa convenient. Hindi tayo sumusunod, nag-o-obey dahil sa komportable o painless. But now, much more in my absence. Diba? Yung attitude natin, yung behavior natin, hindi nakadepende dahil merong mga kapatiran lang sa paligid natin. Hindi ito nakadepende dahil si pastor lang nandyan. Hindi ito depende dahil nandyan lang yung cell leader ko. Dahil kita tayo ng Diyos. Diba sabi, we cannot mock God. Hindi natin maloloko si Lord Continue to work out your salvation with fear and trembling, with reverence, with honor, with respect. Seryosohin daw natin yung salvation natin. Because it's God works in you to will and to act according to His purpose. So therefore, mga kapatid, ito yung challenge ko sa inyo today. Salvation is both a gift and a journey. Pastor, tinanggap ko na si Jesus as my personal Lord and Savior. Therefore, naniniwala ako, I am saved. But salvation is both gift and a journey. Yun na yung journey natin. What comes next? Hindi kasi nagtatapos na naligtas lang tayo at wala na tayong gagawin para i-work out naman yung salvation natin. It is a divine grace that calls for our active response. At wag mo hintayin for someone else to do the work for you. Walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Today is the day to take hold of your faith, to seek God earnestly and to live out His purpose for your life. Tandaan niyo po ito. Working out your salvation is not about earning God's love. Dahil mahal na tayo ng Diyos Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Salvation is not about earning God's love. It's about living in a way that honors the love He's already shown. Amen. Yun lang yun Binabalik lang natin yung pasasalamat dahil una niya tayong minahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Una niya nga tayong minahal He first loved us. Yun lang yung kaya
It's about living in a way that ino-honor natin. Pinapahalagahan natin yung pagmamahal ng Diyos na yon. Pinapahalagahan natin yung relationship ng Diyos. Pinapahalagahan natin yung kaligtasan natin. Pinapahalagahan natin lahat yon dahil doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. It's about daily surrender. It's about daily obedience and trusting Him through every trial. Ano man ang pinagdadaanan mo, anumang pagsubok meron ka, anumang problema mo, magtiwala ka sa Diyos. So press forward, knowing that God is with you. Alam nyo, lagi ko itong sinasabi, sometimes, well, of course, it's both important. Alam nyo ba na hindi lang importante na alam mo yung word. Yes, of course, it's very important. Pero importante din na alam mo kung sino yung kasama mo. Amen? Alam mo, nandyan ang Panginoon eh. Alam mo, hindi ka pababayaan eh. Alam mo, He will strengthen you. Diba? He will strengthen you. So, the call is clear. Church, Victory of Christ Church, the call is clear. Now is the time to rise up. Now is the time to commit and to pursue God with all your heart. Diba? Anong sabi ng Bible? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Today is the time to rise up. Your salvation is worth the effort. Your faith is worth the fight. Your destiny in Christ is worth every step of the journey. So let's get to work, not in our own strength, but in His, for His glory. Amen and amen.